No? So, sino yung ah kilala si Mentor Noy? I think kilala nun yun, no? Kasi ang dami niya mga friends din dito sa Frontier. Okay? So, ayan, siya yung nag-invite sa akin. I don't know ano yung reason niya, pero sabi niya sa akin, yung dahilan kung bakit niya ako in-invite kasi every time nag-i-invite yan sila ng kain sa labas, ganyan. So, hindi ako pumupunta kasi wala akong pera. No? So, wala akong budget, no, pang kain sa labas. So, kasi nga, 90% of my income, binibigay ko sa parents ko. Tapos, ayan, mayroon akong kapatid na mag-aaral nga sa college. So, that's why I'm very thankful kay Mentor Noy. Kasi pinilit niya ako na pakinggan yung presentation. Yung sinabi niya, kasi after that inviting script, kasi yung script niya, sinend niya sa akin. Sabi ko kasi, baka ano yan, recruit. No, ayoko nang magsali ng mga company na recruit. Ayoko nang magsali ng mga company na pyramiding. So, sabi niya, tingnan mo lang. No, I know you are smart enough to understand kung ano yung company na to at saka ano yung proseso. Pero if hindi mo siya nagustuhan, pwede, hindi naman required na mag-start ka talaga after. So, nung narinig ko yun, so sabi ko, sige, I will listen sa presentation mo. So, yun nga, nakita ko yung potential, nakita ko yung company, napawaw pa nga ako at first. Kasi nga, di ba, nag-work ako sa SGV, so we have audited a lot of companies, mga big companies. Pero nung nakita ko yung financial statement lang yun sana, no? Sino na ba yung nakakita dito ng financial statement lang yun sana? As in, no, napawaw talaga ako kasi nga, billion dollars. No, billion dollars yung revenue niya sana. So, may mga billions dito sa Philippines, pero hindi dollars. Peso. So, grabe, no, nung nakita ko yung financial statement, sabi ko talaga kay Mentor Noy na, as in, may company na nag-ooperate dito sa Davao, kasi sa Davao siya, Davao kami, na ganyan yung revenue. So, as in, sabi ko talaga, ang laki ng company. So that's why, nung sa company pa lang, nawala na yung doubt ko at saka question ko if yung opportunity na i-share ni Noy sa akin is baka scam ganyan. No, so that's why we are so blessed na dito tayo sa iyo sana nag-yes. Kasi ang daming opportunity out there na pwede naman natin ma-maximize din. Tama? No, meron ding mga ibang direct selling, may mga ibang mga network marketing companies, pero ang blessed natin kasi nandito tayo sa iyo sana. Okay, kasi sa company pa lang panalo na tayo. So that's why eventually I decided to say yes. Pero before ako nag-decide na mag-say yes, ang dami pang nangyaring ah lumipas na oras no, bago ako nakapag-decide. No, pero yung naisip ko talaga at that time is walang aksidente. No? So sino yung agree na walang accident? No, I really believe na i-share sa akin yung opportunity kasi baka part siya ng plano ni Lord. No? So sabi pa dito, remember that no one is where he is by accident and chance. And chance plays no part in God's plan. So yan talaga yung thinking ko before. Kasi before din ako na-invite ni Noy, I was started to apply for a part-time lecturer sa isang university dito sa Davao. So actually, nasa demo teaching na ako ng case. After nun, magsisimula na sana ako na mag-teach part-time. Kasi nga, naghahanap talaga ako ng extra income. So, yun, na-invite ako ni Noy. Hindi pa ako tapos sa final phase ng interview. Tapos, of course, accountant. So, pinumpute ko saan ako mas malaki yung ma-earn ko after a year talaga kasi yung sana is a business, no, na type na opportunity. Hindi agad na 1 month after, 2 months after, 3 months after, malaki agad yung income mo. So, I understand that na yan yung sana na opportunity. So, I projected the potential income. So, sabi kasi doon sa projection sa USANA, after a year, part-time, pwede ka na mag-earn dito ng 50 or even pwede 100K part-time after a year. So yun yung nakita ko, yun yung pinakita sa akin na potential. So of course, when I compute the potential income of my part-time no na pag-lecture no na pagtuturo sa isang university dito sa Davao, after a year 9K 10K lang. So of course, so saan yung pipiliin ko? Di ba dapat na potential? Kasi nga, if naghahanap tayo ng opportunity, hindi naman yung kahirap, yung hirap yung titingnan natin, di ba? Hindi naman yung hirap yung titingnan natin as to if magde-decide tayo to maximize the opportunity. Tama ba? Yung titingnan natin or yung pinaka-deciding factor talaga is
ano yung potential. Tama? Ano yung maibigayan sa akin after a year, after 2 years, after 3 years. So, yun, nakita ko na mas malaki yung sa'yo sana. Sa totoo, hindi ko pinursu yung pagtuturo sa college, part-time lecturer. So, yung ginawa ko ay decided to find ways kasi nga, ito yung mga concern ko din nung na-share sa akin yung sana. Okay? Walang skills. No, walang sure na market. Yung nasabi ko kanina, no? So, sobrang hirap ng mga kapitbahay ko, no? If bibintahan ko sila ng vitamins, ito yung reality ha. If bibintahan ko ng vitamins yung mga kapitbahay ko sa amin, sa province ng is Governor Generoso Davao Oriental, that's sa dulo na po ng sa dulo na po yan ng Mindanao. So, taga doon ako. So, if bibintahan ko sila ng vitamins, hindi yun bibili. No, yung budget nila is yung pera nila is ibili nila yun ng bigas over sa vitamin. So yan yung mga yan yung status no ng mga kapitbahay ko. So that's why nung nakita ko din talaga yung opportunity, ito yung mga concerns ko, no? Pero since nga nakita ko yung potential and wala naman talagang risk sa inyo sana, no? So kasi nga yung isa sa mga tanong ko before kay Noy, sabi ko, what if Noy? Kasi Pinoy tayo, no? Sometimes hindi pa nga tayo nag-start na maghataw, magbigay ng effort sa iyo sana. Iniisip na natin na baka mag-fail ako. Baka masayang lang yung pera ko. Ganun, ganun, di ba? Sometimes. So yan din yung tinanong ko kay Noy. Sabi ko sa kanya, what if hindi ako maging successful sa iyo sana? No, ano ba yung mawawala sa akin? So yung sagot niya, zero. Kasi kinumpute niya, accountant to accountant, no? So, kinumpute na, ito yung gagawin mo. Pag mag-join ka sa isa na, bibili ka lang ng products. Tama. Tapos, yung system free na. Yung training free na. Yung support, may support pa na free. So, basically, if maibenta mo na yung products mo na binili mo, 100% plus profit, yung maibalik sa iyo. Yung makukuha mo na pera. So, tama na. Sabi ko, tama, no? Eh, if ever hindi talaga mag-succeed, no? After 3 months ba, after 1 year. So yung question na may mawawala ba tayo sana? Wala. Pero eventually, when I understand the business, malaki yung mawawala sa akin if hindi ako mag-join sa business. Yan yung nakita ko. Mas may mawawala sa akin. No, so nung nakita ko yan, grabe, no? So di ba hardworking na ako before pa yung sana. And I'm medyo excellent din, no? I really do my best na yung work ko, yung pag-aaral ko, mag-excellent din talaga. So, nakita ko yung sana na ito yung mawawala sa akin na life or income if hindi ko siya i-maximize. So, that's why, nung nandito na ako sa sana, I really give serious time no, and serious effort para ma-maximize ko siya. Okay, so yun, nakapaghanap lang naman din ng paraan para makapagsimula sa sana. So, actually, yung story ko is first is nag-borrow ako sa mama ko. Kasi 'di ba yung mga nanay natin is mahilig yan sila mag-save. So pero sad to say, negative yung mama ko sabi niya na bakit magbebenta-benta ka pa ng mga vitamins na ang ganda naman ng work mo, naka-aircon ka. 'Di ba? Yan lang yung simple lang yung reason niya na hindi siya mag-support sa akin na mag mag-isa na daw kasi nga ang ganda na daw ng profession ko, naka-aircon na daw. So, anyway, protective lang yung mama ko, no? So, second na nag-try ako na mag-borrow ng capital is yung sa ate ko. Pero yung ate ko is may, ano siya, bad experience sa industry. Pero hindi yung sana, ibang company. After kasi siya nag-join, hindi siya tinulungan. So, yung nangyari, siya lang yung nag-take ng products. So, basically, takot din siya na baka daw yun yung mangyari sa akin. No, may mga ganyang story, no? Have you experienced that ba? No, so yan din yung experience ko before. Number three is yung partner ko, yung girlfriend ko that time na wife ko na ngayon si Carla. No, so as in kasi may savings siya. Alam ko na may savings siya kasi magaling din siya mag-save. So alam niyo ba na yung first word na sinabi niya sa akin when I asked her na mag-borrow ako ng kapital, sabi niya, yak, yak, ew. Mag-review sana ka. Para lang yan sa mga taong walang ginagawa sa buhay. As in, so sobrang baba ng tingin niya sa Yusana. Kasi akala niya, yung Yusana is like the F company. No, kasi may kaklase siya sa college kasi. Ang nangyari kasi is may kaklase siya sa college na pinastop ng pag-aaral kasi bakit ba daw mag-aaral? Kasi para makapaghanap ng work. So, bakit daw magtatrabaho? Para daw makapag-earn. So, why not daw na
sa F na lang magbigay ng effort and time para makapag-earn agad yung company na F. So yun yung nangyari. So yun yung bad experience niya. So sinabihan niya ako na tingnan mo, eventually, di ba, i-encourage ka nila na mag-resign sa work. Kasi yan talaga yung notion niya. Pero wala. So basically, hindi din siya nag-support sa akin to start the opportunity. Pero yun nga, yung pag-uwi, yun nga, yung iniisip ko talaga is, ako naman yung nakapag-understand ng opportunity. Ako naman yung nakakita ng potential. So dapat ako talaga yung mag-decide. And anyway, ako naman yung magkatrabaho sa opportunity. Hindi naman yung nanay ko, hindi naman yung ate ko, hindi naman yung partner ko. Tama ba? Tayo. Tayo yung nakakita sa opportunity. And tayo din yung magbibigay ng effort and time to work out this opportunity. So, because of that, no, naghanap pa din ako ng paraan. Buti na lang, no, may friend ako na very generous enough, no, inalaw niya ako na maki-swipe sa credit card niya. Ayan. Sino ba yung mga nakapagsimula sa Yusanan? Naki-swipe lang din. No, naki-swipe lang din. So ako po ay yan yung story ko. Kaya nakapagsimula ako sa Yusana. Pero again, no, sa ngayon, I'm so thankful kay Lord kasi yan, no, binigyan niya ako ng courage, no, to really find ways to start this Usana business. Kasi nga grabe, no, very life-changing yung nangyari sa akin dito sa Usana. And ito yung isa sa mga mindset ko that time na if there's even a glimpse of possibility that this journey could lead me to the lifestyle I dream of para sa sarili ko at saka para sa family ko, then I will give it everything for the next 5 years. So 5 years talaga. No? So nung nag-join ako sa Usana, sabi ko, 5 years. I will give my best sa opportunity na to. I will give serious time, no, sa opportunity na to. 5 years. No? So sabi ko, failure doesn't scare me because even if it doesn't go as far as planned, I'll walk away richer in wisdom and experience. No? But imagine if it works. So guys, no, sa mga nandito sa Zoom, especially sa mga nakakasimula pa lang last week or last month or last 3 months, imagine if your decision, imagine because of your decision, and imagine if this opportunity works. Imagine looking back and saying with pride, buti na lang. I took the risk, buti na lang I started. No? So again, malayo-malayo pa ako sa iyo sana na success sa pwedeng kong makuha sa iyo sana. Pero so far, no, makapagsabi talaga ako na thank you Lord for this opportunity. Okay? So, yeah, no, sa first 2 years ko sa iyo sana, ito yung mga nakuha ko. Of course, Pacesetter. No, so sa mga nagraran po dyan ng Pacesetter, it's a non-negotiable goal. Okay, yung Pacesetter. Kasi it's one of the strategy, no, ni Usana in building this business. Pacesetter lang. Gawin lang natin yan paulit-ulit. Pace setter lang. So if that's one of the best strategy ni Usana to build this business, tapos hindi mo siya nakuha, paano mo natin ipapa-pace setter yung mga nagrara ng pace setter na downline natin? Tama ba? So mahirap yan. No, hindi tayo magiging effective na leader nila. So that's why sa mga pace setter dito, especially sa mga bagong-bago pa lang, decide na ASAP. Decide na ASAP para you have plenty of time to note, to game plan with your coach, your mentor, your upline, and to do the work para ma-achieve yung pace setter. Okay? So, yeah, naging bronze director rin kami on our first year. No? So, I really step up agad. No? Kasi, nung nagsimula sa mentor, no, is kakabalik niya lang din that time, no, sa Usana. Kasi na-busy siya sa work. So, nung nag-join ako sa Usana, kakabalik niya lang. So, sabay-sabay lang kami na nag-train somehow, no, to grow our business. And na-busy si Mentor Noy kasi ang dami niya mga ang dami niya mga downline niya that time. So of course, hindi pwede na maghihintay ako kung kailan available si Mentor Noy. Okay, so yung nasa isip ko that time, no, yung mga na-invite ko sa iyo sana, sinabihan ko sila na if ever you will join, di ba, ito yung isa sa mga linya natin, if ever you will join, I will support you. I will train you, di ba? I will guide you to do this business. So ngayon ang gagawin ko if 'di ba? Dapat ako yung mangunguna din no sa pag-guide sa kanya, sa pag-train sa kanya, sa pag-support sa kanya. Okay, this is why yan, my first year ko naging bronze director ako agad, and on my second year is na-hit ko yung first million ko sa Yusana. Ayan, no? Isa din yun sa mga milestone, no, na maganda na ma-achieve natin dito sa business. Kasi whether we like it or not, our business is a business na
pag may result ka, mas makaka-attract ka sa mga tao, especially yung mga kakilala mo. Okay, so sabi pa nila, in our business, result is the name of the game. So if you are new, tapos mabilis yung income, mabilis ka na naka-earn, mabilis lumaki yung income mo, for sure, mas marami ding mga kakilala mo na maniwala na na this business is really legit and pwede talaga mag-earn. No, tama. So that's why no, ako I hit my first million din sa Usana in my second year. Okay? So, yun. So, ito yung nangyari no sa my first 2 years in Usana. Ayan, 20 sponsors. No, walang natira. Experienced a lot of rejection, committed mistakes, but that's okay. That's totally fine. Sabi ba nga, dito sa Usana, people come and go. So, those people na nagstay and nagdo ng effort and ginawa yung trabaho nila sa Usana, become successful. And grabe na witness ko talaga yan. No? I have a lot of friends that they started the business, mas magaling pa sila sa akin. Pero nga, wala na sila sa sana. Okay? Pero it is what it is. Okay? Yung pinaka-importante is tayo. Tayo yung pinaka-importante. Okay? No? So, dapat tayo. No? Yung pinaka-importante is dapat tayo magstay and let's do the work consistently. For sure, eventually, we will become successful. Okay? So, yun, no? So, kasi nga, yung nangyari sa akin, marami din mga challenges. Hindi siya easy yung journey. Okay, hindi naman din talaga madali yung Yusana. Pero sabi nila, Yusana is totoo na hindi madali, pero siya yung pinakamadali sa lahat ng mahirap na opportunity out there. Okay, so ayun. So, pinatuloy ko pag-Yusana ko. Ayan, no? On my second year, actually nag-resign ako sa job, no? On my third year, ayan, I sponsored 3 to 4 years, no? I sponsored 43 sponsors. No, sana napansin nyo na yung resulta nyo dito sa sana is 90% or is 100% because of you. That's why I really make sure na I will really sponsor. Magpapatuloy ako ng pag-sponsor. No? So, hindi ko talaga excuse. No? As in, hindi ko talaga excuse na I'm doing this business for 3 years, I'm doing this business for 4 years. I think natap ko na lahat ng mga hot prospects ko, natap ko na lahat ng mga warm prospects ko, even na-try na ako sa cold marketing. Okay, hindi ko talaga yan ini-excuse. Because I believe, if you want to sponsor, makakapag-sponsor ka. Okay, so that's why no, in my third to fourth years, third fourth year sa sana, yeah, I sponsored 43 sponsors. Pero sa tingin ko sa sarili ko that time, hindi wala pa din growth. Pero actually meron na. Malaki na yung growth sa personal development ko at sa income. Pero yung growth na sinasabi ko dyan is yung Asia Pacific growth. Okay, hindi pa ako nakapag-achieve ng Asia Pacific growth na achievement. That's why nagigil ako na makapag sana eventually ma-experience ko yung Asia Pacific growth. My third year no actually na-achieve ko yung LS Talk to Japan at saka Taiwan Free Travel. Ayan, no? So tapos my fourth year dito ko is somehow no naapektuhan ng recession no after the pandemic. This was 2021. Okay? So kami din no medyo na challenge din kayo pero yun nga mali pa din namin yun kasi nga marami naman din last 2021 marami pa naman din na nag-advance no marami din yung kumikita na malaki pero yung sa amin is na nagpaapekto kami sa sinasabi nila na recession. Okay, so that's why guys no again no life happens to us 90% how we respond no sa 10% na nangyayari sa sa environment natin or sa world. Okay, meaning to say, 90% tayo yung dahilan kung ano yung nangyari sa atin. So, kasi since nagpapikto kami, ganun-ganun, no? So, lumiit yung income namin. Pero that year, nung na-experience namin yung free travel ulit, na yung sana. That's why, isa talaga especially sa mga bago, I really encourage you to try to experience the free travel niyo sana. Kasi nga, ang different talaga yung travel niyo sana eh. Sobrang ganda talaga. No? So, nung na-experience ulit namin yung travel niyo sana, di ba nung nag-open ulit siya sana ng free travel na hindi na convert to cash is yung sa Indonesia, Bali, Indonesia. O tapos nakasama kami doon and because of that, no, na-ignite ulit yung ano namin, gigil, no? Excitement and gigil
to really build this business. Kasi nga, grabe, sobrang bongga ng travel na yun, no? So, yun, no? Nag-decide kami na hindi na tayo magpapa-apekto, no? Sa mga, ano ba yung mga kwento-kwento sa paligid, no? Na recession, hindi okay yung market, gano'n, no? So, excuses lang yan sa mga taong hindi gusto mag-grow. Tama ba? Actually, kasi if gustuhin natin, no? Kaya siya, no? So, yun, no? Nag-decide kami ni Carla, no? So, yun, dito, ni Carla na to level up. No? So kasi nga, sa tingin namin, ginagawa kasi namin yung basics sa Usana. Pero sometimes guys, if ever you think na ginagawa natin yung basics sa Usana, check your skills. Baka outdated yung skills mo. Okay? Kasi sometimes yung nagwo-work dati, possible na hindi na siya magwo-work ngayon. Okay, sabi pa nga nila na what brings you here will not brings you there. Tama? So, that's why sabi ko, kailangan natin mag-level up ulit. No, so, sa same pa din na basic. No? So, yan, no, nag-aaral kami ulit, no? Tapos, chinek namin yung skills namin, chinek namin yung mga presentations namin, ganun. So, really level up our skills. Kasi, so yun, since nag-decide kami na mag-level up, ang nangyari sa amin on our fifth year, ayan, our fifth year, no, na natulungan namin yung team namin, no, nakapag-momentum kami ulit. No, nakapag-momentum kami ulit sa team. Tapos, that's why nadala ko yung 8, no, yung 6 ko na brand partner sa South Korea na yung team up step up before. Because of that, ginawa din nila yung part nila, no, the experience sa travel ulit, no, yung mga brand partners ko, so nag-step up, nag-level up, kasi yung leader nag-level up. So that's why on our sixth year, tuloy-tuloy yung growth sa organization namin. On our sixth year, we became executive gold director, no? So grabe talaga. That's really building, guys. No? So, ang dami namin ginagawa that time, sobrang busy. Kasi nga, from ano, di ba? From, nagliit yung, lumiit yung organization to becoming an executive goal director. So, hindi siya basta-basta. No? So, that's why, tapos province pa, di ba? So, that's why ginawa namin really establish our system, no? Para duplicable siya sa leaders namin. Tapos, everyday talaga na humahataw sa business. That's why, on our last 2023, we became the top 4, no, na top 4 growth dito sa buong Philippines, no, last 2023. Okay, and yan, no, naging Asia Pacific din no, sa uh, Asia Pacific, VVIP sa Asia Pacific Convention, no? So, yan din yung talaga, no, as in, no, sa mga gusto din na maging VVIP, di ba, dito sa this coming global, di ba, ang galing, ang bongga, no? Kasi nga, VVIP, pero global. No, ang daming perks. No, ang daming perks talaga pag VVIP, no? So, ayan, naka-experience din kami ng VVIP feels. Sobrang galing, no? Na-recognize sa stage and grabe, no? So, pero ito yung ginawa namin, no? On our para maging executive, at least sa mga gusto din na maging executive dito or at least mag-grow yung organization is kailangan talaga mag-decide to commit to grow. Not just stay. Okay? Decide to commit to grow. Not just stay. Okay, kasi baka yung iba dito is gusto na lang basta ang importante makikita ako sa picture mentor every time may training, every time may event. No, dapat hindi lang ganon yung goal natin. Dapat yung goal natin is dapat mag-grow. Ano yung i-grow? Dapat level up yung skills, no? Number two is be the action star. Yan, no? Be the action star. Dapat action star tayo dito sa Isana. So ito yung mga activities namin na nakatulong sa amin no, to really bounce back no from yun sa bounce back sa business no. So one-on-one goal setting, ang dami namin ginagawa. So nakikita niyo yan sa picture. So meaning ko say pag marami kang ginagawa, yan tip na ito no sa mga gusto mag-grow talaga yung sa business. Especially sa mga new. No, sa mga new is if ginagawa mo to siya part-time, 3 hours, 4 hours, yung goal mo lang sa 3 to 4 hours, 3 to 4 hours mo is dapat marami kang ginagawa. Yun lang yung sekreto. Kasi pag marami kang ginagawa, for sure, no, may mangyayari sa'yo na resulta. Kasi tayo naman lahat, gusto naman natin ng resulta, di ba? Pero yung key is dapat marami tayong ginagawa na relevant. No, relevant guys. Dapat relevant yung ginagawa natin no sa oras na binibigay natin sa iyo sana. O di ba kasi sometimes sinasabi natin na mentor nag-use sana naman ako. Pero ang question, yung ginagawa mo ba is
Usana ba talaga? Okay? Yun, dapat relevant activities yung ginagawa natin sa 3 hours at saka sa 4 hours natin, no? Especially sa mga bago pa dito at saka sa mga part-time pa. Okay? Yun, our 6th year, no? 7th year sa business, we became your new, no? So, grabe, 2 years ago na pala to. So, kailangan na mag-rank advance ulit. Ayan, no? So, yun, no? So, on our 7th year, no, last 2024, no, we became Ruby director, no, one of the Ruby directors na sa USANA Philippines. And yan, VIP din sa Marina Bay Sands, and na-recognize din sa Marina Bay at saka sa US. No, kasama namin si Mentor Renzo. Grabe, si Mentor Renzo that time is Ruby pa. Ngayon, grabe, Diamond Director na, ang lupit. No? So, same pa din yung ginawa namin. We commit to grow. Tapos, naging relevant. Dapat relevant talaga. Kasi nga, if learn current industry trends, intentionally help committed leaders achieve their goals. No, yon. So, yun yung sekreto, guys. If you want na mas mabilis yung growth ng negosyo natin, dapat intentional tayo sa pagtulong no, sa mga committed din na leaders. Hindi basta-basta lang, kung sino-sino lang. Dapat mga leaders din na committed sa business. Okay? So yan, ang dami namin ginagawa talaga no sa team namin. So dito sa Davao kami yung team ko is kami talaga yung pinaka-busy hanggang ngayon. No? So sana no pag by God's grace no and favor magka ano ulit no may mangyayari na sana may mangyayari ulit na mga big things sa organization ko in the next few weeks no dito sa USANA Philippines. Okay? So same pa din yung ginagawa namin pero yun nga may mga nanagdag na activities. Okay? So, yun, no? So, I really lead the way, no? So, if ever gusto natin talaga mag-grow ng yung negosyo natin, kailangan you as the leader of your organization, lead the way, keep them involved, help them earn, build a happy and goal-oriented community, stay consistent and persistent. Yan talaga yung always namin make sure ko na ma-perform ko as the leader and maipasa ko sa mga leaders ko na maging culture sa team namin. Okay, so yan, no? So again, ngayon kami ulit yung pinaka-busy na team dito sa Davao and sana again, no, na makilala ulit yung Davao because of our of our team. Okay, so maraming travels na na-achieve mo no, pero cut ko na lang. Pero ito na lang yung pinaka before ako i-share yung step by step process. So bakit napunta ako sa dito na mga achievements sa USANA. So yan, buti na lang I tried yung mga na-experience ko, nakapag-try ako ng 100K per week na income sooner, sana, mas malaki pa dyan. Tapos, yan, na-recognize sa US, sa Singapore, Malaysia, and imagine, no, from, grabe, sobrang hirap talaga na experience ko sa buhay at saka sa family ko to experience these things. As in, wala talagang iba na nakatulong sa akin to experience these things. Yung sana lang. Okay? That's why, no, buti na lang, I said yes to Yusana. And ngayon, the question is, bakit Yusana? Okay? So let's answer that question, why Yusana? But before, no, congratulations everyone, no, for, especially sa mga new, no, nandito sa business, at kahit sa mga really making sure na ma-build ang business, is, ayan, no, congratulations and sa decision ninyo na to stay and to grow your business and sa mga bago is congratulations sa decision ninyo to maximize the opportunity kasi nga life-changing siya. And sana nakita nyo no, based on my story. Okay? So, sabi ko kanina, yung sana is not perfect but it's just better than any other career opportunity. No? So, yung sana yung mahirap ng yung sana, yes. Pero siya yung pero sa lahat ng mahirap, ang yung sana ang pinakamadali. Di ba tayo, naghahanap tayong madali. Okay? So, ito na. Ito na. Nandito na tayo sa opportunity na mas madali na over sa other opportunities out there. Tapos ito pa yung malupit. Negosyo pa siya. Okay? Kasi nga, sabi ba na ni Robert Kiyosaki, if we want to jump from the employment or the self-employment quadrant, no, the best way or the easiest way is to start a business. Tapos, di ba, ang maraming businesses out there. No? So, pwede tayo mag-franchise. Pero bakit yun sana? And sobrang galing, no? Kasi business yun sana, fits siya sa new economy. No, the gig economy, no? Affiliate, dropshipping, fits yun sana. Online, fit na fit. Okay? Yeah. Pero ito yung maganda. Benefit is, lahat ng benefit sa traditional business without risk, nasa sa iyo sana. Di ba? If, yan yung pinaka-importante na dapat
maintindihan natin ngayon. Kasi nga, especially if may mga negosyante dito, no? As in, no? May, alam ko, no, sa team natin, sa Team Frontier, no, alam natin ano yung in-earn ng mga mentors natin dyan. Millions. And million earning a month is potential siya na income sa mga traditional businesses. Pero yung 1 million na income ng isang traditional business, ano yung kailangan na working capital every month? So when I was working before, no, as a accounting department head, so alam ko talaga yung required, no? Kasi yung tinatrabaho ko before is a distribution company of merchandise. Yung mga customer nila is mga retail store at saka mga supermarkets, ng mga malls. Okay? So, yung working capital, kasi yung mga suppliers, meron silang tinatawag na requirement as to the working capital. Alam nyo ba, may isang supplier doon na malaki din na company in the Philippines. Yung requirement nila na working capital sa company na tinatrabahan ko, 70. At least 70. 70,000? Hindi. 70 to 100 million. Working capital lang. Pero alam niyo ba magkano yung net income ng company? No? So, at least hindi ko sinabi ko ano yung company name. Nasa ano lang guys, 3 million to 4 million net income after tax. Ooh, 3 million to 4 million net income after tax. Tapos yung capital, yung working capital, meaning yung dapat money, no, working capital, dapat yung money na pwedeng na magamit ng company every month is at least 70 million. Tapos 3 to 5 million lang yung net income. So meron ba dito? Alam ko, mga mentors natin dito, no, sa Zoom, no, yung mentor natin, especially sila mentor Ryan at saka mentor Raj, are earning that amount. Question, magkano lang yung working capital requirement nila ng Usana every month? Magkano? 19K. Or let's say 20K. 20K lang yung working capital ng Usana every month. So magkano yung income nila? Boom, di ba? Nakita nyo yun? Yan yung potential ng negosyo. So yan, kalaki yung business natin. So, no, at tapos ito pa, paid performance basis without income top. Okay? At saka yung sana is just better, no, sa health na industry, no, pwede makatulong talaga sa time, of course, residual income in the future. Okay? So, para mas understand natin bakit yung sana. No, so, of course, yung pinaka-comparison talaga is kasi based sa experience ko, no, yung previous na ano ko, na source of income employment. So that's why I compare, yung sana to employment. Okay? Kasi may marami tayo no na, actually yung employment is maganda talaga siya. Pero bakit better si sana over employment? No? So, yun, sa employment, 12 hours a day. No? Pero yung sa experience ko, after 4 years, yung sahod ko is nasa 30K lang. No? Yung sana 4 hours a day lang yung requirement. Kasi if ever part-time ka, kahit 4 hours a day, with serious time and relevant activities talaga sa 4 hours na yan, marami nang mangyayari sa isang negosyo mo. Tapos every day. Nung nakakita ba tayo ng negosyo na every other day? No? So if ever may nakita tayong negosyo na every other day, tapos kumikita ng malaki, yan, PM nyo ako. PM nyo ako kasi sasama tayo sa let's do that let's do that business. Okay. Tapos, yan, yung sa potential income ng employment, 20,000 to 100,000. No, I don't know if meron ba tayong mga kakilala dito, pero for sure, yung mga vice president, VP positions possible or president or general manager sa malalaking company. Okay, sa'yo sana, grabe guys. Yung potential income, 200 to 1 million. No? So, tapos, sa employment, most of the time, para sa needs lang yan eh. Kasi I compute, no? Nag-compute ako kasi meron akong na kausap na yung income niya is 6 digits. Pero I asked her, kasi yung age niya, 63. 63 years old na siya. 6 digits yung income niya ha. Sabi ko sa kanya, ma'am, bakit hindi ka pa nag-early retirement? Yung sagot niya, hindi pwede. Hindi daw pwede. Kasi marami pa daw siyang binabayaran. If wala na siyang income na ganun, hindi na daw nila masustain yung lifestyle na na-create nila, tapos marami pa siyang mga bayarin.
O, di ba? So, kahit malaki yung income natin, basta employment siya, no, kasi malaki yung lifestyle, bibili ka ng bahay. Kung may gusto siya, additional fixed expenses yun. Bibili ka ng sasakyan. No, additional fixed expenses yun. Di ba? Kasi nga, you earning 100,000. Okay, you earning 100,000, tapos nag-jeep ka. Pwede ba yun? Tapos you are the vice president, you are the general manager. So, maybe wala tayong nakikita, no, na mga ganyan yung position, tapos nag-jeep everyday, ha, commute. Most of the time, bibili talaga ng okay na bahay, okay na sasakyan. So, meaning, mag-i-increase din yung mga fixed expenses. That's why, sahod talaga sa employment, more on the needs lang talaga. Pero guys, I will tell you, dito sa'yo sana, hindi lang pang needs, no, pang wants and dreams talaga, no? And trust me, no, marami na tayong nakikita. Hindi na siya question, talaga ba? Totoo ba talaga, mentor, na yung income sa'yo sana is pang dreams talaga? Pang dreams nga ba? No, so the answer is yes. Ang dami na rin nakikita, guys, especially dyan sa Manila, no, sa mga taga-privilege na talaga yung nasa Makati, no. Ang dami natin nakikita ba? Hindi na siya tanong kung kaya, possible ba? Kasi ang dami na nakakuha. Tapos, ito yung maganda, guys. Kasi nga, yung pinaka goal naman natin, no? Kasi if money and time is not a problem, no, yung gagawin talaga natin is magta-travel, mag-i-enjoy sa life. Tama ba? Pero yung lifestyle na yan, yung magta-travel, mag-i-enjoy sa life, gagawin yung mga bagay na gusto without uh, considering a leave or what, 'di ba? Sa business lang talaga yan. Yan yung sa business na talaga siya makukuha. Okay? So that's why if you understand this, na yung income natin sa sana is permanent siya, pero yung requirement lang is temporary work and temporary sacrifice. Would you be willing to give serious time and commitment and do the work needed para ma-build siya? If, no, if yung income mo is ganito, tapos temporary lang yung work at sacrifices, guys, no-brainer. Yes, dapat yung sagot. And that's why we are blessed kasi nandito na tayo sa Usana. Tapos yung pinakasikreto lang pala dito, no, sa Usana, yung pinakahuli. Yes, coach as yes, mentor lang. No, tapos grabe yung frontier, no, sobrang I really admire, no, Team Frontier, as in legit, no, kasi they are really excellent in your ano yung ginagawa nyo sa team, no, ano yung vision nyo sa team, excellent. Tapos that's why, no, actually you are Team Frontier is our standard, no, sa pag-build ng business. So that's why thank you, no, for that Team Frontier, for really leading the way and showing ano yung dapat gawin natin sa Usana business, no? So, yun, no? Thank you so much. So, yan. So, sa mga bago dito, expectations, no? Lahat ng mangyayari sa atin dito sa Usana. Okay, kasi nandito na tayo sa Usana. Nandito na tayo sa opportunity na pwede magbago talaga sa life natin. So, that's why, kailangan nating ma-understand na lahat ng mangyari sa atin dito sa Usana is tayo yung dahilan. Okay, so if you succeed, it's going to be you who creates the success. If you fail, it's going to be you who creates a failure. Our job as your sponsor, sino yung sponsor mo? Sino yung coach mo? Or sino yung mentor mo? Yung goal na nila, job lang nila is to help you become independent as quickly as possible. Okay, yan lang talaga yung pinaka-goal. Kasi if mas madali ka matuto, guys, mas madali mo ma-maximize yung negosyo mo sa sana. Okay, and ito yung pinaka-maganda na dapat maintindihan ninyo. No, dito sa business natin, business to, guys. Sa business, may mga ups and downs talaga. No, may mga good and bad times. Okay? So that's why, how would you want us, no, to handle you in your bad times? No? Sabihan mo si coach. Sabihan mo si mentor. No, kasi may mga ganyan talaga na mga pwede which is mangyayari talaga siya. Rejections, discouragements, no, mga sometimes we will experience failures, may mga goal set na naisip na hindi natin ma-achieve basta-basta. And that's part of the business. No, part siya sa business, part siya sa success journey natin sa negosyo na to. Pero ang tanong is, paano namin kayo matutulungan? Especially if you will experience that bad times, no? Ayan. So, yun, no? So, tell your coach or mentor sa kung ano yung pwedeng gawin namin sa inyo. No? Kasi nga,
kailangan no magtulungan tayo dito kasi nga especially sa mga bago no. So we have a lot of expectations, we have a lot of mga bagong mga bagay na hindi natin na-experience before pero dito sa sana is na-experience natin. Okay, so that's why kailangan na may guidance talaga. Okay, pero ito yung malupit, guys. No, ito yung malupit. That's why you need to understand this. No, na dito sa negosyo sa sana, na if you will give your serious time and effort, no, ito yung pwede mangyari sa iyo in this in this span of years. No, sa first year mo, yan, know the basic. No, walang shortcut. Kailangan mo talaga know yung basic. No, and Usana is a different ball game. Ibang business siya. No? So that's why if meron tayong mga experiences sa business before, it can help. No, if ever meron tayong successful na tayo sa career natin, it can help. Pero again, Usana is a different business. So kailangan pa rin natin mag-learn talaga. Ano yung process, ano yung mga kailangan gawin sa business. No, so first year mo, know the basic, earn the part-time income, reinvest in learning. Tapos in your third year, you po consistent part-time income. What if you still do the business part-time? Pero no, 2 years, 3 years from now, yung income mo is pwede na mag i-times 2 times 3 times 4 yung sahod mo. Okay? So yan yung potential talaga ng Usana. And on your fifth year, no, so ako, I'm so excited. That's why, di ba sabi ko kanina, I will give my best effort and time hanggang 5 years. Kasi yung goal ko, sana, pag abot ko ng 5 years, I will experience this income. Ang totoo nga, no, kasi nga, nung nag-50 year na ako sa Usana, hindi na bumababa yung income ko sa 150K, 200K per month. Tapos nandito lang ako sa Davao City. No, sobrang liit ng lifestyle dito sa Davao. Okay? Tapos 7th year, consistent effort on personal growth and become expert and earn world-class sa business. Okay? So, meaning guys, may process. Na hindi agad lalaki yung income mo. Okay? Pero as you do this business, for sure, maraming mag-grow sa'yo sa skills, sa mindset, and sa belief. If mag-grow yan, for sure the income will follow. Okay? So, ayan. So, let's remember this formula. Okay? The basic formula of success. Okay? So, ang pinaka-importante is the mindset and attitude. So, anong mindset and attitude? Mindset ng negosyante at saka attitude ng negosyante. No, entrepreneurial mindset and entrepreneurial na attitude. Entrepreneurs na attitude. Okay, bakit dapat negosyante na mindset at saka negosyante na mindset at saka negosyante na attitude? Kasi nga sila yung may mas malaking income, di ba? Sila yung nakaka-experience ng mga magagandang uh, uh, options no in life. So that's why kailangan natin i-copy. Okay? Kasi nga if employee mindset at saka employee attitude yung ibigay natin sa Usana business natin, nako, alam na natin ano yung mangyari. Di ba? Employee income din lang din yung may ibibigay ni Usana sa atin. Okay? That's why kailangan natin i-learn yan. Okay? So, right skills. No? So, ang maganda sa Usana, no, ang lahat ng mga skills na pwede natin gawin dito is grabe na, no? Na-establish na talaga siya ano yung kailangan gawin, no, di ba? So, tapos ituturo na lang sa atin. Tapos yung pagturo pa is magagaling yung mga coach and mentor na turo. So, that's why matutunan talaga yung negosyo. So, that's why yung mga bago dito sa Zoom, if yung challenge mo is, or coach, I'm introvert, tapos wala talaga akong experience sa ganitong klaseng business. Yung experience ko lang is, ano yung nasa work. Wala talaga. And introvert pa ako, sobrang introvert pa ako na person. Don't worry. No, don't worry. Kasi lahat ng gagawin dito sa sana, ituturo sa'yo. Tapos hindi naman required na dapat extrovert ka sa business. Kasi nga, di ba, yung mentor natin, introvert na nga nung nagsimula. Pero ngayon, di ba, imagine, top 1 income earner in the Philippines. Tama. No? Tapos, of course, introvert sila pero action star. So, meaning kasi guys, dito sa Usana, for us to succeed, dapat mayroon tayong right mindset, right attitude. Again, negosyante na mindset at saka negosyante na attitude. Tapos, right skills. So, yung skills na dapat i-learn natin sa business ng Usana. Okay, tapos, apply it. Eventually, you will succeed. Eventually, yung term. Bakit? Again, kahit mentor, okay na yung may akal. I think okay na yung mindset ko, okay na yung attitude ko. Mentor, okay, I think okay na yung skills ko.
Okay? Mentor, ginagawa ko naman yung tinuturo sa akin sa'yo sana, pero bakit wala pa rin results? Di ba? Because guys, may denominator. May denominator sa formula. Okay? Ang denominator po is time. Time. No? So meaning to say, it will take time. Okay? Yung pinagkagawin lang natin is tuloy lang. Tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Okay? Because when that time is right, you will become successful. No, you will experience the result na gusto mo. Pero yung pinakagawin mo, tuloy lang. Kasi nga, part sa formula is time. Okay? Kasi guys, in the end, it's gonna be worth it. Worth it talaga. Okay? So, understand that here in our business, kulang ng C. Success. Okay? Success in Usana is 80% attitude and 20% skills. Okay? So that's why let's learn. Ano yung mga kailangan natin i-learn about attitude on how we treat this business. Okay? Number one, always attend trainings. No, grow yourself intentionally. No, you are not working for your mentors. No, so dapat nasa utak na natin talaga yan. Kasi nga, isa sa mga nagpapatagal sa atin dito sa Usana is yung iniisip natin na we are working hard para sa mentors natin. Hindi. You are working for your own business. Same way your mentors are working their business para sa kanila. No, so we are business partners. No, we are working together as a team. So your goal is to give the same competence and excellence, same excellence and competence. Ano yung ginagawa ng mentors mo? Copy lang, no? So sa business natin, copy lang. No, guys, yung pinaka dapat ayusin natin. That's why number one siya, training. Bakit? Kasi yung pinaka number one na ayusin natin is tayo. Tayo. No, yung sarili natin, yung skills natin, yung mindset natin, yung belief natin. Kasi nga, yung variable is tayo lang. You lang. Kasi yung company and products pareho. Yung compensation plan pareho. Yung trainings, yung slides, yung slides, presentation slides, yung training slides, yung flyers, yung scripts, pareho. Yung variable is tayo lang. No? So, anong gawin? Anong gawin? So, anong dapat gawin? Dapat, yan. I-grow natin yung sarili natin. No? Kasi nga, tayo lang talaga yung, we are the responsible talaga, ano yung result natin dito sa Usana. Okay? Yun. So, yun. Ang goal natin is, ma-master natin. Lahat ng mga kailangan natin i-master dito sa Usana. Okay? Skills. No? Leadership. Training. Paano mag-train. No? Mastery creates confidence and confidence creates result. Okay? And ang mastery, guys, no? Hindi yan mangyayari pag si mentor lang palagi yung nagpe-present. No, hindi yan mangyayari if si coach lang palagi yung nagpe-present. Okay? Mastery will only happen if ginagawa mo in actual or ginagawa mo siya in front of your prospect. Yung mga skills. Okay? And you will for sure eventually gain confidence and will achieve result dyan. Kasi nga, ang kausap mo is prospect. No, kasi the very productive hour natin sa Usana is yung if ang kinakausap natin is yung mga prospects or mga customers. Yan yung pinaka-productive hour natin sa Usana. That's why, kailangan natin na makipag-usap talaga always sa prospects and customers. Okay? So guys, lack of training equals poor mindset. And pag poor mindset ka, eventually you will become frustrated. Kasi nga, palagi na lang nire-reject. No? Palagi na lang nag-no yung prospect o mentor. No? So, for sure, kasi nga, palagi na nagre-reject, maiisip mo na, baka mali talaga yung opportunity na ginagawa ko. No? So, baka ganito, hindi ko talaga kaya. No? So, fear and doubts will kick in. And eventually, if fear and doubts kick in, hindi, for sure, eventually, yung mangyayari is hindi ka nagagalaw kasi natatakot ka na. Baka simple din yung resulta. Tapos, you are not, ano pa, immune no, to rejections.
Tapos eventually, kasi walang result, kasi hindi mo na siya ginagawa, ano yung kailangan gawin, eventually you will quit. Okay? And mind you, quitters never win. No? So that's why, sa tingin mo sa sarili mo na hindi ka quitter, you're a winner, no? Don't quit. Ano yung gawin mo? Train. Train, train, train. That's why congratulations sa lahat na nandito sa Zoom. Because you spend time para mas ma-improve no, yung mindset mo at saka yung skills mo. So train more. Yung knowledge mo will be more confident tapos attract right opportunities and become successful. No? Kasi nga through trainings, alam mo ano to yung pinaka dapat gawin. So wag mo na i-analyze. Kasi lahat ng tinuturo ng mentors natin at saka ng coach natin, proven and tested na yan. No, no question na yan. May result na eh. So hindi na siya tanong kung effective ba talaga. Okay? Effective na yan. Yung gawin na lang natin is apply siya. Apply, 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 apply. And as you apply it, tama yung mindset mo, alam mo na may mga rejections, hindi talaga mag-no. Okay? So, ang gawin mo lang is, tuloy lang, tuloy. Just apply it, paulit-ulit, paulit-ulit. So, hanggang may nag-yes. Kasi sa negosyo natin, yung hinanap naman natin is yung mga mag-yes. So, pag may nag-yes na, your organization will grow. If nag-grow na yung organization mo, boom, you will achieve the result na gusto mo. Okay, that's why training, training, apply. Okay, number two is allow yourself to be a beginner. It's totally fine. No, regardless of your background before you sana. Okay? Ayan. Ano sa una, mali-mali. No, okay lang yun din magkamali-mali. It's normal. No, same, kasi you are just new sa business. No, wag mong parusahan yung sarili mo na dapat excellent agad. Dapat master agad. No, first training pa lang, dapat kuha mo na agad. Hindi. Pwedeng, pwedeng mangyari if you are really that kind of person. Pero most of the time, may mga malilimutan talaga tayo na tinuturo sa atin na ma-perform natin siya in actual na hindi tama. So, that's okay. And learn from it. No, learn again. Ask tips, ask your coach, ask your mentor, ano yung dapat gawin. For sure, eventually, yung mga mistakes na nagawa natin, hindi natin siya maulit-ulit. 'Di ba? So yan, and it's okay to fail. No, because failing makes you better. And again, ang failure hindi siya kabaliktaran ng success. It's part of success, no? Part of your growth journey dito sa Yosana. Okay? So, sabi pa dito, it takes 10,000 hours to master a skill. Okay? Sige be. So, ilang ilang oras na ba tayo nag-a-apply? Kasi nga, ang mastery, hindi siya makukuha sa training lang. No, ang mastery is makukuha talaga siya actual applications. So ngayon, ask yourself, no, ilang oras na ba yung na-spend mo sa pag sa actual application mo sa mga skills na naituro sa iyo? Ilang oras na ba? O, 'di ba? So so tip ko diyan, dapat bilisan yung application para mas mabilis mo master. Kasi if ma-master na, growth will follow. 'Di ba? So, dapat bilisan yung application kasi para makuha agad yung 10,000 hours para ma-master agad. Okay, pero ito yung maganda sa sana na grabe no, as in talaga. Kasi nga kahit hindi mo pa siya master, okay, kahit hindi mo pa siya master yung lahat ng kailangan gawin sa sana, nag-earn ka na. No? Nag-earn ka na. And sometimes, kahit hindi mo pa siya master, yung mga kailangan gawin sa sana, nag-rank advance ka na. Di ba mga pace setter? Pace setter runners, for sure, hindi pa sila master. Tama, hindi pa sila master. Pero, nakuha na nila yung pace setter. Meaning, pace setter runners, hindi kailangan na ma-master mo agad, ha? Mentor, hindi pa kasi ako master. That's why, hindi ko na-hit yung pace setter. No? So, okay lang na hindi pa master agad. Pero yun nga eh. Yung maganda sa business natin sa sana, kahit hindi mo pa master yung lahat ng skill, nag-earn ka na, tapos pwede na nag-advance ka pa. Di ba? Ang lupit. So, yun. So, embrace and temporary loss of self-esteem din. Okay lang yan. No, sa akin. No, ang dami kong marami akong mga friend talaga na sobrang close ko. They are really criticizing me.
on my decision. Bakit daw? Sobra smart naman daw ako na person, ganun ganun. So bakit nag-join pa daw ako sa iyo sana? So pero yung sagot ko sa isip ko, bakit ako makikinig sa iyo? No, successful ka ba sa buhay? Sa buhay or successful ka ba sa ginagawa mo? Hindi naman. So meaning, okay lang. Okay lang na may mga ganyan na mga friends natin or what. No, or may mga na sometimes ma-lose yung social esteem natin. Okay lang yan. At the end of the day, ang pinaka-importante is, ito talaga, yung pinaka-importante ay para, no, ano ba yung reason mo kung bakit mo ginagawa yung sana. No, at the end of the day, no, if you will become successful dito sa sana, ikaw yung mag-enjoy. Diba? Ikaw yung titira, no, sa bahay na maganda. Tama ba? Ikaw yung palagi magka-travel. Ikaw yung mag-enjoy sa income. No? That's why it's okay. Okay, so number three, take ownership of your business. Ito na. No, as early as now na mag-decide ka na mag-take ownership ng business mo, mas maganda yan. Mas better yan talaga. Pag yumaman ka dito, hindi yan kasalanan ng mentor mo. Ang kasalanan mo yan kasi trabaho mo yan. Yan, no? So, yan guys. No? Pero pag nag-fail ka dito, kasalanan mo din. Yan at hindi ng mentor mo kasi hindi mo siya tinrabaho. Okay, that's why take ownership of business and of course, since ikaw na yung nag-own sa business mo, ikaw na yung control para mag-succeed ka or hindi mag-succeed sa business mo, of course, dalawa lang yung option, mag-succeed or hindi mag-succeed. Dapat ikaw as the CEO of your own business, ano yung goal mo? Mag-succeed. Tama? So, dapat hindi pipiliin mo yung mag-fail, na hindi mag-grow. Tama? Dapat mag-succeed lang. Kasi dalawa lang yung options. Okay? Yun. So, take ownership. Control mo. Okay? Number four, create a $1 million work ethic. Set a schedule every day. When will you do sana? Start with at least 2 to 3 hours of learning every day. Okay? So, dapat yung gigil, yung kaseryoso mo on how you spend your time in sana, dapat $1 million yung mindset. Ito yung income na kailangan kong makuha sa sana, ganyan ganyan. So, 'di ba, tinuruan na tayo ano lang yung kailangan natin gawin sa business. Ulit-ulit lang sponsor. After you sponsor, mag-nurture. After you nurture, equip. Tapos after we equip, develop leaders. Tapos mag-sponsor ulit. Nurture ulit, equip ulit, develop leaders. Tapos marami na nga tayo mga materials dyan, how to nurture. Tuturuan tayo ng mga coach natin, tuturuan tayo ng mga mentor natin, how to nurture, how to equip, tapos how to develop leaders. So that's why guys, success in you sana is 100%. 100% siya kasi nga, ready na yung system, ready na yung lahat ng tools, yung hindi pa lang ready sa ngayon tayo. So that's why kailangan natin maging ready. No, that's why kailangan natin mag-create ng $1 million work ethic kasi nga ready na lahat pero hindi pa natin nakuha yung result na gusto natin. Okay? So ano yung gawin? Mag-decide na mag-create ng $1 million work ethic para maging ready. Okay? Kasi nga guys, ito yung malupit dito sa sana. Why giving your best in sana worth it? Number one, high level of income, yung kapalit. Kasi that's the question always eh. What's in it for me? Bakit ko siya bibigyan ng serious effort and time? Hindi ko naman siya kailangan. Okay, hindi mo siya kailangan, pero okay lang ba if kahit hindi mo siya kailangan, pero if bibigay mo yung best effort mo is you will achieve 7 digits income per month. You will enjoy freedom. No, maraming mga tao na matatouch because of you. No, the people you will meet, the places you will see, the causes you can contribute, the person you will become in the process. Hindi mo yun gusto? If hindi mo yung kailangan, pero gusto mo to, gawin mo. Ibigay mo yung best effort mo sa sana. Sometimes, sabi pa ng associate ko, I will do this mentor. I will achieve goal directorship. Not because I need it, but because I want it. No? So, dapat gustuhin natin, guys. Kasi at the end of the day, it's gonna be worth it. Okay? So, change your environment. No? Makakatulong talaga siya. Okay? So, maximize training videos, surround yourself with successful people in the team. That's why proximity is power. No, as in, no, based sa always tinuturo sa amin ng mentors namin, yung pinaka, ano talaga, malaking influence on how we think, on how we perform is environment. Yung motivation is sobrang liit lang. No?
Yung pinakamalaki talaga is the environment. That's why, no, kung kaya, that's why yung pinaka-encouragement ko is always show up. Show up to every having, show up to the office, punta sa kung saan yung training. Kasi nga guys, environment is much, much powerful and influential. Maka-influential kung ano yung iniisip natin at saka ano yung galaw natin. No, over than motivation. Okay? Yun. So, majority of the people that you will meet is an employee, as an employee will be employees. Correct. No, mind who you listen to because when you buy into their opinion, you are buying their lifestyle. No? Be careful sa environment. Number six is be patient but be excited. No such thing as overnight success. No? So that's why tuloy lang ang trabaho, bigay lahat ng effort and serious time sa kahit part-time ka pa and be excited as you do it. No? And through time, since always mo siya ginagawa, magkakaresulta ka sa'yo sana. Number seven is look for a mentor in the business. This is a shortcut. No? So wag mo nang pahirapan yung sarili to create your own strategy and all. No? Look for a mentor in the business. Pwede yung nag-invite sa'yo, yung mentors nila na may result and have a yes mentor attitude. Okay? Kasi yung pinaka-goal ng mentor, pinaka-goal ng coach mo is maging successful ka. No? Maging successful ka. That's why makinig lang sa kanila. Okay? So yun guys, no? So yun yung ma-advise ko sa inyo as you build your attitude and mindset in this business. Okay? Yung skills is of course magte-training tayo. I think kasi medyo mataas na siguro yung sharing ko, no? So mag-focus muna ako siguro sa sa prospecting and inviting lang. At least, no? Yan lang siguro yung i-touch ko sa ngayon. Okay? Yan. So, ito lang yung kailangan natin guys gawin. Change, no? Change, challenge yourself always. No? Dapat ang habit natin is pang $1,000,000. Tapos yung attitude natin is negosyante, pang $1,000,000 na attitude. Of course, never give up. Kasi nga, hindi naman always good yung mangyayari sa ating sa business. Kahit pesetar yung niraran mo, may mga challenges along the way. Kahit builder, kahit director, kahit gold, kahit ruby, kahit diamond. May mga challenges along the way. But yung pinaka-important is never give up. And always set goal. No? If na-achieve ko na goal, next goal ulit. Next goal, next goal, next goal. Okay? Tapos, excuses to reasons. No? No excuses lang tayo as we build this business. Okay? Kasi nga, we want to grow. We want to achieve our dream lifestyle. So that's what, no excuses na tayo guys. Okay? So ngayon, I will share to you some of my mindset and best practices no on how I sponsor no dito sa Usana. So dapat mas ma-understand natin, mentor. I thought Usana is a product movement. Or bakit pag kailangan mag-invite? Yes. Yes, no, kailangan. Kasi nga, ito yung pwede mangyari sa inyo if you will sponsor people. No? Kasi ang goal naman natin is hindi kikita ng 20K, 30K lang. Tama ba? Hindi lang 20K, 30K lang yung goal natin. Why we do Usana? Yung goal natin is let's ma-experience yung dream lifestyle. And for sure, guys, our lifestyle is hindi siya worth 20K. Hindi siya worth 30K. Tama ba? Yung goal or dream lifestyle natin is more than that. So that's why we need to build a team. Tapos yung goal natin, lalaki yung team natin, para lalaki yung income natin, para yung dream lifestyle natin, ma-achieve natin. Okay? Pero magsisimula po yan sa simpleng sponsoring. Okay? And you know what? Grabe. No? So, because thankful ako masyado kami to Jack. Kasi, kung hindi niya na-sponsor si Mentor, I don't know. I don't know ano yung ginagawa ko sa buhay ngayon. Maybe I am in the UK or in Dubai. No, kasi that's my career plan path talaga before. No, na ang mga friends ko sa SGB nandun na. So yan talaga yung career path ko. Pero ayan, no? So ngayon I'm really enjoying my time with my kids. No, tapos nangyari yan because of Mentor Jack na in-invite niya si Mentor Noy. Okay, ngayon Mentor Noy invited us. No, apat. Mentor Brian, Mentor Mark, ayan, Mentor Jover. Okay? And ngayon, boom. Because Mentor Noy invited me, no, so may mga brand partners na ako and leaders na somehow they're enjoying their life and time because of this opportunity. So gusto ba natin yan na because you sponsor, may mga friends tayo na na-enjoy yung time, na-enjoy yung health,
na-enjoy yung income because you sponsor. Okay? And guys, pag sinasabi nating sponsor, hindi lang yan, isa. Okay? Kasi nga, before nakuha ni Mentor Jack si Mentor Noy, ang dami pa niyang na-sponsor. And before kami na-invite ni Mentor Noy, marami pa siyang na-invite. Okay? Pero since patuloy lang si Mentor Noy nag-invite, tingnan nyo, no? Invited by Mentor Noy after 2 years in the business. After 2 years niya sa negosyo sa Usana. O, diba? So, meaning kasi, guys, dapat kailangan natin gawin yung sponsorship every day. Kasi nga, sabi pa nila, this is the lifeline of our Usana business. Okay? So, because I sponsor, ito yung nangyari, no, sa organization ko. Hindi ko pa siya na-update, no? 2018 to 2019, 40 sponsors. 2020, 38 direct sponsor. No, may mga leaders na nag-show up, nag-stay sa business. No, sa 2021, 18 direct sponsor, may isa no, na leader na nag-stay hanggang ngayon. 2022, 28 direct sponsor, may leader na hanggang ngayon nag-stay. 2023, 48 direct sponsor. This is the time na nag-executive board. No, may leaders no nag-stay and grow. 2024, 34 direct sponsors. May mga leaders na nag-stay and grow. And next few weeks, magiging gold director na. No, dito same din dito sa 2023 na sponsors ko. No, and 2020. Okay? Few weeks later, no, na sila, mag-gold na. No, so pero hindi lang isa. Nakita nyo, hindi lang isa yung na-invite ko. Marami sila. Because of that, may mag-gold na, no, ng mga leaders. Okay, so yun, no? So kailangan natin understand na yung prospecting natin, kasi nga, siya yung first step para makapag-sponsor tayo. Yeah, yung goal na understood na clear na sa atin, na kailangan natin mag-sponsor para mag-grow yung organization. Tapos, it's the only way, guys, na mapa-grow natin talaga yung business. No? Kasi it's the lifeline of our business. And sa prospecting, no, if you are introvert, hindi ka sanay sa mga ginagawa sa iyo sana. Ang prospecting naman is, hindi man nila alam kung nag-usana ka ba or ano yung ginagawa mo. Tama ba? Pero wala sila alam. Kasi in prospecting, you are just building a relationship, creating a list, connecting to people, no? Knowing their hot bottle or their form, di ba? Yan lang yung ginagawa natin sa prospecting. So again, sa prospecting, dapat gawin is to create a list, no? Saan galing yung list natin is, ayan, same. Products, no? Family, friends, Facebook friends, relatives, occupation. So ito yung mga sources no kung saan tayo magkukuha ng mga prospects. No, simple lang. No, wag nang mag-analyze diyan. No, so family, relatives, marami 'yan. So that's why no if hindi pa natin naubos yung mga family natin, members or relatives or friends, yan. Marami pa tayong need i-prospect at saka i-invite. Okay? Mga ka-workmates. No, marami pa ba? For sure, marami pa. Kasi nga ako, I'm doing this business for 9 years na. Pero ang marami pa rin ako mga relatives na hindi pa na-invite. Okay, bakit pang diamond ko sila? Mga ganyan, no? Mga workmates. No, marami pa. Na ini-invite ko pero hindi pa sila nagsisid. Baka ngayon, magsisid na sila. Diba? So marami pa. Mga kapitbahay, acquaintances, classmates, no? Check your yearbook if ever nalimutan mo na sila. And of course, the last thing is stranger. Okay, yan. Next is identify what type of prospect. Important siya guys, especially sa mga new, no? I have a tip here no, sa lower part. No, note, for 1 year and below, focus on the hot and warm prospects. No, so dapat wala pang sold. No, kasi nga, one of ang pinaka factor why they will buy your products or why they will join you because they trust you. Nag-trust sila sa'yo. Kasi whether you like it or not, maglalabas sila ng pera kahit anong mindset natin sa kanila na wala talagang mawawala. Pero of course, hindi pa sila katulad kung ano tayo mag-isip, di ba? Kasi nga bago pa lang nakita nila yung opportunity. Okay? So, that's why kailangan may trust talaga. So, dahil sa mga new, especially yung mga nagrara ng pay setter,
Guys, no, focus muna sa hot market. So ano yung hot mentor? You know him or her, he, she, or knows you, and updated ka sa buhay nila. Okay? Meaning, alam mo kung saan sila nag-work, ano yung gusto niya. No? So, siguro every week nagkikita kayo or every month nagkikita kayo. Yan yung mga hot prospects. Number two is warm. Yung mga kakilala mo before. Kilala din, magkakilala kayo before. Okay? Pero wala na kayong communication ngayon, 6 months or 1 year ago na. So, yung goal mo is, yan, dapat mag-connect sa kanila. Okay? So, focus muna no, sa hot at saka sa warm. No, bago mag-cold prospect. So, if sa tingin mo, tapos ka na sa hot at saka warm prospect mo, sige, mag-cold marketing ka. Pwede mo i-mix. Pero I suggest, no, kahit sa mga 2 years, 3 years na sa business, I suggest, wag pa din, ikalimutan yung mga warm at saka hot prospect. Kasi meron pa din yan. No, share ko lang. 4 weeks ago, 4 weeks ago, meron akong bagong leader na na-invite. No, again, 9 years na ako sa'yo sana. Meron akong bagong leader na na-invite. Leader talaga kasi mentor ko siya sa nung college pa lang ako. Meron kasi akong involved kasi ako sa isang campus ministry. No, tapos siya yung mentor namin doon. So marami siyang hinahandle ng mga tao din. Inside the campus at saka outside no ng mga supports. Leader mentor ko. Pero 4 weeks ago, na-invite ko nag-join sa iyo sana. Ngayon, malapit na matapos sa pay theater. Okay? So that's why that sa mga especially sa mga more than 1 year na, no, connect pa din no, sa mga warm prospects, connect pa din sa mga hot prospects. No, and 50% maybe of your effort is go ka sa cold prospects. Okay? Yun. Tapos, ito guys, after you identify what type of prospect, pwede din i-identify natin ano yung level of relationship. Importante siya kasi para yung ituturo sa iyo ng mentor mo or coach mo na approach is bagay. Okay? Kasi may mga approach sa mga strategy tayo sa inviting na hindi na bagay sa ibang level of prospect. Okay? Sa importante siya. So, you are better than them, meaning dyan, mga staff mo, subordinates, or less staff sa school. Number two is the same level. No, equal achievement, classmates, workmates, the same rank. Number three is they are better than you. Siguro, boss mo, more successful than you. Kasi may mga iba't ibang prospects, script guys, no, inviting script na mas bagay sa you are better than you, they are better than you, or mas bagay siya sa the same level. Okay? Ganyan. So that's why maganda din siya na ma-identify properly. Now, after that, na-identify mo na yung ano yung type of prospect, qualify na. Kasi nga guys, hindi lahat na nailista mo. Let's say nag-list ka ng 200 names, 500 names. Hindi ibig sabihin na nailista mo yun sila, i-invite mo agad this week. I-invite mo agad sila lahat. Hindi. Kailangan mo muna sila i-qualify. Okay? Kasi nga, para lesser lang yung rejections. At saka, of course, yung goal mo kasi is yung mga tao na join sa organization mo is yung gusto mo talaga na mag-join sa organization mo. Tama? So that's why, kailangan tayo mag-qualify. Okay, so number one na ano yung titingnan natin based on becoming a leader. Okay, people-oriented ba yan? Entrepreneur ba? Achiever ba? Recognizable, leader, successful. Ano siya guys? Kasi nga, di ba yung goal natin eventually is maging leader sila. So if ever, ito na yung mga characteristics nila before joining yung sana, so medyo mas madali sila maging leader. Tama? Number two, based on capacity to join ASAP. Okay? So kasi nga, yung gusto naman natin talaga is kung napresentahan sila is dapat mag-join agad. 'Di ba? Yan yung gusto natin. So, since yan yung gusto natin, i-qualify muna natin sila before i-invite. So, based on capacity to join ASAP. Man, no? So, M meaning money means or mariskarte. A is available, then N is my need. Okay? Kasi nga, if ever na properly qualify mo yung prospect mo, imagine, ano siya, achiever. Okay? Katulad ni Mentor Tracy, di ba? Achiever. Tapos, gusto, mag-extra income, may need. Kasi may plano siya na may panggamitan, di ba? So ngayon, nakita ko, may means din. Ngayon, nakita yung sana na percent. Anong nangyari? Anong nangyari, guys? Nag-join. Tapos anong nangyari? Naging gold director. Wow. Di ba? So yan, di ba? Yan yung gusto natin. So that's why kailangan mag-qualify.
Di ba? Yun, no? So, tapos, dapat ganito yung prospect list natin, no? So, may pangalan, background, mobile number, type of prospect, qualities, tapos, yan, dapat may remarks. Kasi negosyo eh. Negosyo. No? So, I don't know if may mga friends kayo na customer service representatives. No? So, may maganito sila. No? So, yung mga negosyante, may customer list yan. Customer list is guys, valuable siya na asset sa isang company. No? So sa negosyo natin same din. Because yung pinaka natin is people eh. No? Kailangan natin mag-approach. Kailangan natin mag-approach for the products ba or for the business. Tama? So mas dapat tayo may customer list. Di ba? Yun. So dapat gawin natin ito. Prospecting. Okay? So yun guys, no? So ngayon, kasi 'di ba ang prospects is pwede na mag-invite agad. Kilala mo na eh. Alam mo na ano yung gusto niya, alam mo na ano yung need niya. Alam mo na ano yung background niya. Okay, hot prospect. So invite na agad 'yun. Number two is yung warm prospect. Warm kasi so masyadong wala ka ng update no, sa buhay niya. Just spend 1 to 2 days. 1 to 2 days lang para i-connect siya. Okay? Hindi kailangan 1 week, 2 weeks, 1 month. Mentor, 1 month na ako nagpo-connect sa warm prospect ko. Tapos, nagko-connect pa din hanggang ngayon. Yung advice, guys, or ideal is 1 to 2 days. 1 to 2 days after you connect, go na. Send mo na yung script na binigay ni mentor. Okay? So, ano yung strategy natin to connect? No? Ito lang. Simple lang, guys. Comment, like, add message. No? So, yan lang yung strategy. Simple lang na simpleng-simple lang. Tapos, huwag kang matakot na gawin to. Bakit? Wala silang ka-idea, guys. Na-invite nyo sila o nag-iusap ka. But like, gawin lang. Okay, gawin lang. Tapos, yung goal mo is makapag-build. So, ito yung binibigay ko na numbers kasi accountant. No? So, how I make sure no, the productivity of my downline. Dapat na-achieve niya to na number. O kasi, para at the end of the week, mentor, wala nangyari sa akin. Ginawa ko naman yung sana. Sige, tingnan natin kung ginawa mo talaga siya. Through the numbers. Di ba? Meron tayong tama na evaluation, no? Kung ginawa ba talaga niya yung sana. Kasi if wala siyang ibigay na number, hindi mo ginawa yung sana. That's why walang nangyari sa'yo this week. Di ba? Tama, no? So, mga ganyan, guys. Pwede natin yan i-apply sa sarili natin para ma-assist natin ba na are we really doing the business? Okay, my numbers. Okay, yun. Tapos, if na-connect nyo na sila, tapos nag-reply na, kasi minessage mo, wow, ang ganda ng view dyan, friend. Saan ba yan? O, yan yung mga type of messaging mo, di ba? So, walang ka-idea talaga na sana ka or invite nyo sila tayo sana. So, ngayon, nag-reply na. So, may conversation na kayo, pero dapat intentional ka. No, sa conversation ninyo. No, ang goal mo is ma-identify mo yung Lord niya or form, actually, other term niyan. No, yung form na tinatawag natin, di ba? So, yung Lord niya is taga saan siya? No? So, dapat hindi interview type, guys, ha? Baka ano niya, makita niya na, ano ba to, biodata? Kasi pag magsagot na siya na saan ang location, so, saan, ano yung work mo, friend? Tapos nagsagot niya siya na, I'm a CPA sa SGB, ganyan. So, saan, ano yung hilig mo, friend? Di ba, interview type niya. So, halata na may something ka, di ba? So, yung goal mo is dapat, conversational. Um, gawin mo, make it an art, no? Pero yung bahala, paano mo makuha tong yung Lord na to through sa conversation ninyo. Okay, yan. Tapos, ito pa yung pinaka-million dollar tip, guys. As you build rapport, as you, uh, ano ba yun? Anong tawag doon? Basta yung goal mo is makuha mo yung Lord. Yung pinaka-importante dapat dito is ma-identify mo yung need niya. Yeah. Tapos, if na-identify mo na yung need niya, yan, pwede mo yun i-disturb. Yung medyo i-amplify mo yung need niya ba, na yun yung topic sa conversation niyo lang. Kasi if yun yung topic sa conversation niyo, mas mapipil niya na mas may need pala siya. Na may mas goal pala siya. So through that, no, pwede ka makapagsabi na ako din is, yan din yung need ko eh, no? So, I have work, okay yung work, pero walang savings kasi breadwinner.
So, 4 years na ako nag-work, walang savings pa din. So, napaisip ako kung baka kailangan ko na mag-add ng additional source of income. So, ikaw, friend, naisip mo ba na mag-add din ng additional source of income? Gusto sabi niya, napaisip ako. So may ano na, may nakikita ka na source of income. Wala pa, friend. Di ba? So pwede ka na mag-invite. Pwede ka na makapag-invite through that kind of conversation. Okay? So yon guys. No? So build rapport. Okay? So tapos, means in connecting and building rapport is yun, no? Sa Facebook. So hindi nag-loading, no? May naisip na. Instagram, Messenger, Instagram, call or message. That's the only way na para makapag-communicate ka sa kanila. So that's why kung hindi pa kayo active sa social media, no, kailangan natin maging active. So actually, before joining yung sana, hindi rin ako into social media. As in, wala talagang post sa Facebook. No? So hindi talaga ginagamit yung Facebook. Pero grabe, no? So ano naman, matutunan lang din. At tapos, maraming training na paano natuturuan tayo how to maximize our social media. Okay, so that's why, ano lang, be willing lang, no, to maximize your social media. Okay, ito yung strategic ko, no, so if kaya, mas better siya. No, marami naman tayong strategy, no, na ginagawa on our social media, pero sa akin, ito yung mga ginagawa ko na somehow nakakatulong naman. No, may sponsor nga ako na nagtanong siya sa akin na bakit na ano ba yung opportunity na ginagawa ko, bakit palagi lang ako nagta-travel. So alam niya na palagi ako nagta-travel kasi always ako nagpo-post ng story. Sa Facebook story ko is more on travel and lifestyle. So nag-ask siya sa akin, ano ba yung company na yan? So I presented her the business. Then on the spot join siya. And yan, this coming September, maging gold na siya. O, di ba? So because of my social media. So may mga ganyan guys, no, na as you just do the basic guys na turo sa atin sa business, if gawin lang natin, may mangyayari talaga. So ito yung mga maibigay ko sa inyo na ginagawa ko, no, in my social media. No? So to the post weekly lifestyle challenge on how you overcome it, entertainment. Sa story ko is very intentional ako diyan guys. So ano talaga, effort. Pero eventually ma-master mo siya. Pag na-master mo siya, madali na lang. Okay, so your peak, lifestyle, family, daily ganap or work. Second is your peak, challenges or struggle and your mindset. Number three, pick is more on curiosity na something you do online. Same sa fourth pick. Tapos sa fifth pick about you. Same, pwede travel, pwede rin encouraging quote. No? So parang nag-present ka ba? Parang nag-present ka sa FB story mo. Kasi meron talagang dapat yung goal mo sa first at saka second photo mo, at yung ma-quote yung attention nila. That's why mas maganda pag lifestyle, family, or daily ganap, or ano yung mga events, no? Important events sa buhay mo. Okay, so yan. Pag palagi nyo yung ginagawa guys, ma-master nyo siya, and for sure, ayan, passive inviting siya eh. So baka may makakita ng post mo. So baka may mag-join. Di ba? Yun. Okay? So conclusion, if wala kang presentation, if wala ka, bisaya siya, kang new sponsor, wala kang uh, ginagawang lingaw, yan. Gawin mo yung prospecting. Okay? So proceed tayo sa inviting guys. Okay, yung inviting is actually is very simple. No, so that's why wag mong isipin. Ito sa inviting is dapat alam lang natin ano yung job natin. No? So ano yung job natin sa inviting? No, ano yung job description natin sa inviting? Is to bring them to the presentation. Tama? Tapos paano natin sila ma-bring no, sa presentation? Simply sending, inviting script or spill. Tama? So, ang goal natin sa inviting is to bring them sa presentation para ma-educate sila. Yan yung goal. Pero yung gawin, dapat mag-send lang. To mean to say, our job description sa inviting is just to send. So, hindi kasama yung, ano kaya yung iisipin niya pag sinend ko to? Mag-join kaya siya? Baka mag-negative siya. Wala siya. Wala siya doon. Sa job description natin sa inviting. Tama. Mag-join kaya siya, bibili kaya siya ng product. Wala doon. Yung description lang sa inviting guys is simply sending, inviting. That's it. Pero
ang daming hindi nag-prepare ng script. Kasi ang daming iniisip, nag-overthink. No? Which is, yan yun din yung ginagawa ko before. No? That's why my conviction, no? My conviction. Yeah, pinaka-job pala natin sa inviting is just to send script. And it's up to the others, ano na, it's up the, ano na, sa, ano yung mga, ano nila, tanong nila. Yung mga tanong, meron naman tayo naka-ready na mga, ano, mga isasagot. Tama ba? Di ba? Meron, if what if, magtatanong siya na, ano ba yan? Ano yung ginagawa? O, meron na tayo naka-ready na script. Ano yung i-reply? Networking ba yan? Meron na tayo naka-ready na script. Ano yung i-reply? Maglalabas ba yan ng pera? Meron na tayo naka-ready na i-reply. Tama? So, back back to the job description. Send, inviting, script. Yan lang. No? So hopefully, no, after this training is marami na magsasend ng inviting script. Okay? So kasi dapat clear sa atin guys, ano yung job description. So ano na yan, bahala na si mentor na mag-present. Bala, yung question or yung ino-overthink natin na magustuhan kaya niya yung opportunity, magustuhan kaya niya yung business, bibili kaya siya ng product, mag-join kaya siya. Bahala na si mentor. Bahala na si coach sa presentation proper. And of course, magaling naman si mentor. Magaling naman si coach. For sure. Magugustuhan niya yung presentation. 'Di ba? I-focus ka muna sa inviting para hindi para hindi masayang yung oras at kaisip kung ano yung magiging response ng prospect kasi nag-send ka ng script. Okay? Yun lang guys. No? So your mindset, you provide help, the time your prospect will spend to meet you can be his or her most productive hours. Yun yung isipin mo. No, huwag na yung baka. What if? Di ba? Ito na lang yung isipin mo. Baka makatulong. Na baka yung time na ibibigay niya to spend para tingnan niyo yung opportunity. Baka yan yung isa sa pinaka-productive hour niya sa buong buhay niya. Di ba? Right mindset. Okay, that's why 80% yung mindset, guys. Okay, as to the script, same lang, no? So you can SS this one, the Gen Z, SS, screenshot. You can screenshot this one, guys, para sa mga script niyo. Pero I believe, no, marami tayong mga script na ibinibigay sa atin ng mentors na proven and tested na yan. Ito din is pwede nito i-use. Depende no sa type of prospect kung ano yung prospect na gusto niyo sendan ng script. Okay, sa amin, ginagamit namin to. And yung tinuro din sa amin ni Mentor Renzo na script is very, very effective siya. Yung tinuro ni Mentor nung how he invited Mentor Tracy. So, sobrang effective nun. Ito din. Effective din to guys. Okay? So, may passive inviting din. So, ito yung, di ba model, yung sample na ano dito is yung kay Mentor Renzo, di ba? Thank you, Mentor Renzo, ha? Yan, no? So, passive inviting. No? So, kung mag-post ka lang, okay, wag mo lang mag-overthink. Post mo lang. Okay, tapos yung my day na sinasabi ko kanina is maraming ano diyan, marami ka ring makukuha. Just gawin mo lang na better yung picture and eventually magiging better yan as you do it, no? As you do it consistently. Okay? So, yun lang guys. Yun lang yung sa training natin sa prospecting and inviting. Okay? No? So, sana nakatulong yun. No? So, I think medyo mataas na yung training ko pero so that's why hindi ko muna i-share yung other skills. Pero especially, for sure, yung na-share ko ngayon na prospecting and inviting is for sure nakakatulong yun no? Sa mga bago na who are still building their business. At sa mga hindi pa masyadong bago, yung mga more than 1 year na, I'm sure guys na maano nyo yun, ma-maximize nyo yun ng mga script. Okay? And as you do this business, no, reminder lang na don't forget God. Remember, the Lord your God, He is the one who gives you your power to become successful. No, and to create wealth. No, God is the reason. So you will become successful not because of your skill, but because of the grace of God, guys. So, question is, mentor worth it ba talaga? I-build lang yun sana, kahit ganito, kahit ganito, kahit ganito. The answer is yes. Big yes. No? So, to God be all the glory. Thank you so much, everyone, and have a great night. See you at the top. And, ayan, thank you so much, Mentor Aljon, for that wonderful talk, no? And salamat din po sa mga tips and especially yung basic training skills po na kailangan namin for us to be able to grow our business. Ayan. So, can you type in the chat box? Ayan. So, everyone, to say thank you to our mentor. Ayan. Thank you again, Mentor Aljon, for that, no? Ayan. So,
Ako naman siguro ang share ko lang din, no, before we end this or before ako mag-share, can we take a photo po ba, mentor? Okay lang po? Ayan. So, ayan team, can you open your cameras while we are thanking our mentor, no? So, para mag-take tayo ng photo. Ayan. So, open na yung cameras. Ayan, para may picture tayo. Okay, sige. Ayan, so ready na po. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, one more po. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, one more. 1, 2, 3, smile. All right, thank you so much again, Mentor Aljon, for your time. Ayan, thank you so much sa knowledge po na Thank ibinigay you. niyo. Thank you po. And especially po, mentor, doon po sa learnings na natutunan ko, yung sinabi niyo po na 80% yung attitude and 20% yung skills, no? Very important. Ayan. And yung sa basic skills po, so kailangan po talaga yung lifeline of our business ay prospecting. Ayan. So by building relationship to our prospects po. Ayan. So, and of course, lastly, syempre yung inviting. Ayan. So, kasi ang goal natin sa inviting, yung natutunan ko po with mentor, is to bring them to presentation. And just simply send the inviting scripts and spills so that we can set an appointment. Ayan. So again, maraming salamat po, mentor, and thank you so much everyone. But before we end this session, no, so gusto ko lang din pong may mga few announcements lang po tayo for this coming week. Ayan, so yung first po na announcement natin for Frontier Night. Ayan, so with our Gold Director Mary Rose Del Rio. Ayan, so ituturo niya po sa atin yung product training for tomorrow at 6:45 p.m. So be there sa big room sa office natin sa Ayala Enterprise. And sa mga malalayo katulad ko, ayan, so meron naman po tayong Zoom for that. Ayan, so talk to your mentor and your coach then for the Zoom link, ayan, para sa updates for our product training, especially sa mga new, ayan, at sa mga gustong matuto pa doon sa product natin. So make sure to attend that for tomorrow's training. Ayan. And another one is yung New Believers Training. Ayan, sino dito yung mga pupunta sa mga or nakapasok sa New Believers Training for September 5? Ayan, congratulations sa inyo, no? So you made it there. Ayan, so sa mga part ng New Believers Training on September 5, that's gonna be on Saturday at 2 p.m. Ang venue po niyan is sa Ascot, Makati. Ayan, so talk to your coaches and your mentors then if you're part of the New Believers Training para makapag-schedule ka na para ma-plot mo na yan for Saturday at 2 p.m. Kasi I've been there po sa New Believers Training. So, napakaganda po nitong training na ito and there is really a lot of coaches and mentors po talaga that will help you to unlock po yung mga skills na kailangan po ninyong ma-unlock so that you can grow your business. Ayan. So, once again, this is Josh. Ayan, maraming salamat po for attending for tonight's session po. And again, after this, meron tayong meeting after meeting. So, yung mga team natin, so you can meet your coaches and mentors for the meeting after this session. And again, my name is Josh. And good night, everyone. I'll see you sa mga meeting after meeting.